Magandang araw sa inyo mga ka-PC. Ngayong araw may nagdala sa atin ng system unit para i-recase. Tara, tignan natin kung paano ko ginawa. Pero kung bago ka pala sa channel ko, hit mo ang subscribe button at notification bell para sa mas marami pang computer information. So ayun na nga mga ka-PC. Una kong ginawa, tinanggal ko muna lahat ang mga parts ng nasa loob ng system unit niya. Hindi ito naging madaling tanggalin mga ka-PC kasi napakarami niyang wiring at sobra ding dumi kung makikita nyo. At pagkatapos ay nilinis ko ang kanyang mga fan. Nilinis kong mabuti gawa ng sobrang kapal ng alikabok. Sinunod ko na malinisin yung CPU cooler niya. Ito rin napakakapal ng alikabok. Dumikit na sa fan at saka dun sa may heatsink niya. Kaya todo linis ako at brush. Sunod kong ginawa ay inassemble ko na yung bago niyang motherboard. The last time daw kasi na siya mismo ang naglinis ng PC niya. Pagtapos daw niyang maglinis, hindi na gumana. Kaya ang ginawa niya, nagpalit na siya ng motherboard. Kaya sa susunod daw, hindi na daw siya mag-DIY sa paglilinis ng PC niya. Akala lang daw niya kasi madali maglinis. Gusto lang din sana niyang makatipid. Kaya nag-try siyang maglinis ng kanyang PC. Ayun na nga, ang problema, after niyang linisin yung kanyang computer, hindi na ito nag-display. So sa diagnose ko, motherboard ang problema. Kaya napabili siya ng motherboard. At ito na mga ka-PC, ito yung binili niyang bagong casing. Binili niya yata ito sa Shopee. Tapos dito na lang sa akin pina-assemble. Pero yung motherboard niya, dito sa amin binili. Ayan guys. Gusto niya kasing ipakabit yung dati niyang fan. Yung nilinis ko. Pero merong stock yan na 3 fan. Yung casing. Kaso wala namang kulay. Hindi siya RGB. Kaya ipinagamit niya yung dati pa rin. So dito guys, kinuha ko na lang yung record ng CCTV namin dito sa shop. Masyado na kasi mahaba yung recording. Naubos yung storage ng cellphone ko. Kaya mas minabuti ko nang kunin yung kopya ng CCTV namin. Eto, tuloy-tuloy lang ako sa aking pagbibuild habang naghihintay si sir. Sa pagkakataon ito, malapit na kaming matapos. Naikabit ko na lahat ng pyesa niya sa loob ng casing. Inaantay na lang ni sir na matapos ako para makaalis na rin siya. Napakatagal na rin kasi niya nag-iintay sa shop. At ito na nga, natapos na ang pagbibuild namin. Umalis na si sir na may ngiti sa labi. Maraming salamat sa iyo sir. Hanggang sa susunod natin na pagkikita. Pag may problema sa shop, balik lang po kayo. Paalam.